So, first step tayo sa pag-rewind sa motor. Kung may sunog kayong motor, ang una nyong kukuhaning data is yung connection na lumabas sa motor. So, ito example. Ito yung line 1, line 2, line 3. Tapos dito sa taas, 4, 5, 6. So, yan. Ang una nyong inu-note, Y connected. So, after nyan, pag nakuha nyo na Y connected, yung connection nya, dito sa loob, ito, yung stator. Ito yung slot. So, bibilangin natin itong kailangan bilangin nyo yung ilang slot. Yan, 1, 2, 3, bibilangin nyo yan lahat. Ilang slot yan. Pag nakuha niya ang ilang slot, so, ilalabas na natin to. Make sure na, tatanggalin na to. Pero yung marking, nandun pa din. So, ilalabas na natin dito. Sa gilid niya, ilalabas na lahat. Tatanggalin na to, ilalabas na lahat yan. Tapos kada nito, linya, may group of coil yan dito. So yun ay iti-trace natin. So gagawan ko muna ng diagram. Papakita ko sa inyo para paano gumawa ng diagram nito ng motor. Kuhanin natin itong lead niya na lumabas, tapos kung ilang poles, 4 poles ba o 6 poles, saka natin to ilalabas. Pag nalabas na yan, makikita na natin yung mga connection, yung group of coil, kung sino ba yung magkakasama na 1 in 4 magkakasama yan dito, makikita natin dyan, saka natin nanamberan. So sa diagram muna tayo, gagawa ko kayo ng diagram o paano gumawa ng diagram ng motor. Papakita ko sa inyo. So good day. Sa step 1 tayo sa pagre-rewind ng motor. So kailangan natin ng data na to. So yung ibang data naman nito makikita natin sa nameplate ng motor. So i-document na lang natin para documentation, meron tayong list. Unang-una, yung title ng motor, saan ba siya ginagamit. So ito, sa 401 vessel, pump motor, 2 poles, 3,500 RPM, 3 phase, 7.5 kilowatt, 10 horsepower. Yung importante yung 12 leads out, yung terminal na lumabas sa kanyang terminal box ng motor, kung ilang leads yun, kung 12 ba, 9 or 6 or 3, depende yan kung ilang leads yung pinalabas sa motor. So 30 slot. Itong slot, ito yung stator. Pagbukas pa lang natin ang motor, pag binuksan natin yung motor, nakikita na natin tong slot, kung ilang slot, mabibilang na natin. So dito, 30 slot. Ito yung slot sa stator. Ito yung sinusuksukan ng winding. So, next is 6 coil group. So, sa motor na to, sa kabuuan ng motor na to, 6 coil group yung nandoon. Magkakasama. Sa isang coil, 3 coil per group. Sa isang coil, mayroon 3 magkakasamang coil, kaya 3 coil per group. So, number of turns, importante ito. Ito, mabibilang naman natin itong number of turns before natin linisan yung motor, before tanggalin. Bibilangin natin yung number of turns ng motor, yung coil, yung turns niya. And then yung number of size of wire. Kung ano bang number of size of wire. Dito, may ginagamit tayong tools para dito sa pagkuha ng
size of wire, AWG, so standard. Papakita ko yung tools na ginagamit dito sa pagkuha nito. And then, number of strand. Itong number of strand, kung gagawa tayo ng coil, ilang strand ba yung bubuhay natin? Ilang bang strand yung gagamitin natin para mapabuo tayo ng coil? So, makikita din to sa pinagkakabitan ng terminal. Example, terminal 1, T1. So, yung T1 naka-connect yon sa coil. So, doon sa part na yon, mabibilang na natin kung ilang strand yung ginawang coil. So, dito is number 2. And then, type of winding. Itong type of winding, pagbukas pa lang natin ng motor, makikita na natin to. So, dito is layer winding. Meaning ng layer winding is layer siya. May center, may middle, saka outer. Ganon. So, ito, papakita ko yung ano. Ito yung coil structure niya. Ito. Sample natin. Ito yung coil structure. Ito yung coil structure ng layer. So, layer siya. From small, dito sa medium, and then ito outer layer. Inner layer, middle layer, outer layer. Ayan. Center, middle, outside na coil. So dito, mabibilang natin yung, kailangan bilangin natin kung ilang turn ba yung ginamit sa center, ilang turn ba yung sa middle at saka sa outer. So dito is 53 turn. So yung pagbibilang niyan, ito nakakabit pa to sa motor, yung coil na to. Bibilangin natin tong isang group ng coil. So kung mabilang natin yun ng example 106. So 106, kung ilang turns, kung ilang strand yung ginawang coil, i-divide natin. So 106 divide 2 is 53. So 53 turn. So ganun pagkuha ng turn, 53 turn. Ganun din yan, bibilangin natin yan. Kada layer, kailangan makuha natin ilan yung number of turns. So dito is 53, 28. Ayan. So, after natin makuha yan, so dito na tayo sa coil position sa stator slot. So ganito yung pagkuha niyan. Example lang, ito yung slot ng stator. So ito is 30 slot, yung pabilog 30 slot. So pagbaklas natin, makikita natin ang winding, naka-layer siya. Ganyan. So dito, so pag nakuha na natin lahat to, yung number of turns ng isang group of coil, ng tatlo na to, nakuha na natin lahat, nalista na natin, drawing na tayo ng ganito, nilagay na natin kung ilan, 28, 53, 53, kasi set aside natin to. Sunod natin kukuhanin is yung span. So, paano ba makuha ng span? Yan ito. So, ganito yan. Yung span is, saan ba yung nakalagay yung, nakasuksok yung center coil, middle coil, tsaka outer coil. So dito,
Sa center coil, is center coil is 11 span. Sa middle, 13 span. Sa outer is 15 span. Yan, para pag assemble na natin, madali na tayong maglagay ng coil, magsalpak doon sa stator. So ito, important ito, yung span. Example dito, ang stator natin is, yung slot is 30 slot. So maglalagay tayo ng 30 na slot to, 32, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 30 yan. So una nating ilalagay is yung center. So 11 slot yung center. Ibilang tayo dito ng dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 slot. Yung middle is 13. So 13, 11 plus 2, 13. Yung outer is 13 plus 2, di 15. So ayan, ganun para pag lagay na natin ng coil sa slot, sa stator, madali na tayo maglagay. Kasi yung number, may numbering tayo. So sunod-sunod na yan na pag insert ng coil, pabilog, paikot. So dito sa beginning, ending, paano ba natin malalaman na ito yung beginning, ito yung ending? So ganito yan. So dito sa motor is 12 leads out. So 6 coil group, 6 na coil. So ngayon, sa 6 na coil na yon is 24, mali 2, 4, 6, 8, 10, 12. So paano ba natin malalaman sa winding sa coil kung beginning or ending yung terminal niya? So ganito yan, sa ating motor is 12 leads out. Kaya importante yung tagging ng terminal before baklasin, hindi natin natanggalin. So ilalabas natin yung sa motor, sa coil. So makikita natin saan ba yung terminal 1. Terminal 1 meaning, kung nakita natin dito yung terminal 1, dito pumasok sa center, yan na yung beginning niya. So number 2 palaging nandito sa, ang number 2 ang T1 beginning. So palagi tayo mag-i-start sa T1, T2, T3. Yung tatlo na yan is always na beginning sa winding sa motor. And then 7, 8, 9 beginning. Yan na magiging beginning. And then ang ending is T1, T4. So T4 yung ending. So doon natin ma-determine yung beginning at saka ending ng winding. So dito, pag baklas natin ng winding, dito natin nakita yung T1 sa
center coil. So dito yung beginning. Kung dito natin to nakita, so dito tayo beginning. Kung saan yung T1, T2, T3, yun yung beginning. So bali ano yun T1, T2, T3. Tapos T7, T8, T9. Yan, mga beginning yan. So madali na nating ma-determine. So ganun pag determine kung saan ba yung beginning at saka ending ng coil. So ngayon, lumako tayo sa winding polarity. So importante din yung winding polarity. May polarity yan. Kasi north-south. Kung ano yan, di iikot yung motor. Kung magkamali kayo ng uugong yung motor. So, kailangan yung winding polarity. So, paano ba mag-determine ng winding polarity? So, kailangan natin ng arrow. So, dito sa drawing, so, lagyan muna natin ng, kasi 3-phase yung motor, lagyan natin ng marking na ABC. A, B, C, A, B, C. So dito, A, B, C. Ito, first phase, second phase, 3-phase. So 3-phase siya. So dito sa beginning, kung ito yung gagawin natin, kung ito yung, sample ito yung T1. So, dito tayo mag-i-start ng arrow. So, yung arrow niya, alternate. Dito. Forward, back. Forward, back. Forward, backward. So, sa motor na ito, sample lang to. Kung saan yung T1, doon kayo mag-i-start ng arrow. So, in. Meaning yan, in. In ng polarity. Pag in dyan, so dito, out yan. So, saan susunod to? So, lagyan natin ng numbering. So, dito sa motor is 12 leads yung lumabas. So T1, meaning yan, T4 na yan. T4. So, ano bang, nito? Sunod nito, T1, T4, sunod, A. Magkasama yan, A. So, ang T1, T4, kung sa T1, nag-in tayo, in, punta yun dyan. So, arrow, forward. So, lalabas siya dito. Sunod nito is, dito na yan sa T7. So, dito yung A. Kasi yan yung magkasama A. So, dito T7. T7. Pasok dito. T10. Ito na yung T10. T10. Kaya na. A. Yan magkasama. A, B, C, A, B, C. So, T2. So, yung T2 natin is dito. Hindi tayo pwedeng musunod dito sa ABC. So, kasi yung arrow niya palubong. Kailangan in palagi pag tayo. Pa-forward yung input ng 1, 2, 3. So, dito tayo 2. T2 to. Sa letter C. T2. So, lalabas yan dito. T5 to. T5. So, T5. Paglabas nyan dyan, letter C. Magkasama yan. Itong coil na to is, so itong letter E is T8.
T8. So, ano makasama ng T8? T11. T11. Okay na. So, T3. Dito na tayo sa T3. Sa letter B. Forward. So, T3. T3, T6. T6 to. And then, T6. Pasok dito. Ito na yung T9. T12. So, itong 12 na leads na to, lumabas to sa terminal ng motor. So, meaning, kung siya, kung 440 volt yung ilalagay natin na supply dyan, kailangan natin itong i-series. So, i-series natin. So, ganito yan. Yung i-series natin. So, drawing na elaborate ko na lang dito. So, T1, itong T4, connected to sa T7. Ayan, T7. So, ito na yung magkasama. Kung 6 lead, kung susuplayan natin ng 440. So, T1, T4, T2, T5, connected sa T8. So, dito is T11 na. So, T3, T6, dito na to siya sa T9. Ano na? Na-series na natin. So, mangyayari niyan, T3. Ito na yung T1. T2. Terminal 2. Terminal 3. So, ito yung magiging terminal 4. Terminal 4 is dito na sa T10. Ito yung T4. T5. Terminal 6. 12. So, ito yan. Pag nabuo na siya, ganito yan. Kung naka-Y, series Y, series delta. So, ito yung coil niya. Sa 440 supply. So, next is so, ito, pagkatapos nating nailabas ang winding, nandito na siya. So, nakita na natin ang mga connection niya. So, ito yung leads out niya. Lagyan pa natin ng marking. So, dito matitrace na natin yung sino yung coil na magkakasama. So, from 1, terminal 1, ito, ang dulo nito is terminal 4. Ito. So, hanapin natin dyan kung aling mga coil yung magkakasama.
Kasi nakakonect-connect yan. Ayan o. Do-drawing natin. So ito is 9 coil group. Sa isang coil, merong 2 coil per group. Ayan o. 2 coil per group. So dito na din yung data. So dito, ito mga terminal nito is 18 lahat. So divide 2, kaya nabuo yung 9 groups of coil. Kasi kada coil, dalawa lang naman na terminal. So after nyan, kukuhanin natin kung ilang turns. Ayan o. Bibilangin natin yan. And then, before natin to baklasin, lalagyan muna natin ang mga marking to. Lahat ng terminal, series number. From 1 to 18. Kasi 18 to eh. So, doon natin matitrace kung sino yung magkakasama. Tapos, magagawa na natin siya ng diagram. Ito. So, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng numbering, series numbering sa mga terminal. Okay. So, ito, nalagyan na natin ang numbering. Sa paglalagay ng numbering, kada terminal, titingnan natin yung saan ba papunta yung winding, yung direction ng winding. So, dito, ang direction ng winding is from left to right, left to right, paikot. So, ang magiging number 1 natin dito is yung T1. Hanapin natin yung T1. So, ito yung terminal 1. So, ito yan, terminal 1. Kung papagano ng from left to right yung winding, so yung kabilang dulo ng terminal 1, yun yung number 1. Ito, number 1. So, titingnan nyo lang itong winding na ito kung saan nyo pumunta. Yung pinakadulo niyan, yun yung number 2. So, ito yung number 2. So, sunod-sunod na yan. Kung mahirap hanapin, kailangan gumamit kayo ng tester. Babalatan nyo to, tatanggalin nyo temporary ang splice, titesterin nyo, hanapin nyo saan yung dulo. Saka kayo magna-number. Basta yung number 1, dito palagi tayo mag-uumpisa sa terminal number 1. Yan. Tapos hanapin, i-correct. Kukuha na lang natin kung saan yung direction ng takbo ng winding. So, pag ganun, from left to right, so sunod-sunod na yan, winding, diretso. Okay. So, na-trace na natin kung ilang group of coil to. Kasi 18 ng lahat terminal divide 2 is 9. So, magdodrawing tayo ng 9 na box. So, assuming na coil yan, 9. So, dito sa purpose ng numbering na to, dito natin kukuha yung data ng connection ng ating mga terminal na lumabas sa motor. For example, ito. So, terminal 1 is number 2. Oh, yan o. Yan yung purpose niya ng paglalagay ng number. Terminal 2 is number 6. Number 2. Yan, number 6. So, ito yan. Pag nalagyan na natin ng series number, so ito na yan, 1, 2, hanggang 18. Ayan o, hanggang 18. So, madali na natin makikita yung connection. May data na tayo ng connection. So, in case na tanggalin na lang lahat natin to, linisin na, may data na tayo. So, dito sa mga connection na to, o yan.
malalagay na, matitrace na din natin dito kung saan yung connection yan kasi may numbering. So, ililista na lang natin yung mga connection kung sinong magkakasama. Sige, lista natin. So, yung mga magkakonect, so may data na tayo, may number na tayo. So, document na natin ito, mai-list na natin kamukha nito. Ayan, oh. Sample, 1 in 14. Ito, 1 in 14, magkasama yan. So, meron na tayong data pag nag-assemble tayo ng coil. And then, itong numbering na to, pwede i-drawing natin dito para makita natin kung sino yung magkakasama sa mga coil na to. So, lagyan natin ng connection drawing. So, ito, lagyan din natin ng numbering yung mga connected na coil. So, dito, important itong drawing kasi dito natin malalaman kung sakto ba yung, hindi ba tayo nagkamali sa paglalagay ng numbering. Ganito. So, ito. Yung T1, ang dulo niyan is T4. So, lagyan natin ng marking na A, B, C lahat. Lahat ng A, dapat yan, magkakonect yan sa pacing. Phase A, phase B, phase C. So, T1 tayo. T1. Pumunta dito. Yung 1 is 14. So, 1 is 14. Ito yung 1, 14. Ito yung 14. Oh. So, magkasama siya. So, 13 and 8. 13 and 8. So, dito, 13. So, ganoon. 8. Paglabas niyan, number 7, T4. So, sakto yung pagkaka-marking. So, ito yon ang terminal 2 tsaka terminal 5. So, matitrace natin kung lahat ba ng letter C is magkakasama kasi tumapat siya sa letter C. So, dito natin makikita kung nagkamali ba tayo sa paglalagay natin ng numbering. So, dito, okay naman siya. Wala naman siya problema. So, pwede na nating baklasin to. So, ito yan, oh. T1, T4, yan ang coil. So, review tayo. Pag bibilang ng ilan lahat ang coil, so, una natin bibilangin is yung mga terminal. I-divide natin sa 2, makukuha na natin kung ilan ang coil group ng motor. So, makakapag-drawing na tayo ng ganyan. Sa paglalagay naman ng numbering, dito tayo mag-uumpisa sa terminal 1. Yan. Titingnan natin saan yung direction ng coil. Kung left to right ba o right to left. Pag nakuha na natin yon, so makakapaglagay na tayo ng series number kung hanggang ilan yung mga terminal niya. So make sure lang na yung numbering is yun yung pinaka terminal talaga, dulo ng coil. So, ganon. Yan. So, sunod natin gagawin is babaklasin na natin to. Tapos, isasabay na natin yung pagbibilang ng kung ilang number of turns to. So, ito nga pala is 2-strand. Ayan, 2-strand to. Bale, dalawang wire yung ginamit. So, ganun lang. Simple lang pag re-rewind. So, at sunod nating gagawin is lilinisan na to. Babaklasin na yung coil. Magagawa tayo ng insulator. Tapos, yun na. Gagawa tayo ng coil. Tapos, re-rewind natin. Tapos, ibabalik natin tong
data na to. Yan din ang gagawin natin para dito. Okay. So before natin baklasin to, kailangan makuha din natin yung span. Saan ba yung span? Ito yung span. Itong coil na to nandito, so yung kabila dito, yan yung span. Kailangan mabilang natin yan. So itong inner coil is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So itong outer coil is 8. So importante din yan na makuha natin yung span. So ipapakita ko sa inyo, ito drawing ko paano ba yung position ng mga coil sa drawing, para pag i-rewind na natin to, hindi na tayo mahirapan sa sasalpak ng coil. Sunod-sunod yan hanggang sa mabuo. Okay. So before natin baklasin to, kailangan makuha din natin yung span. So ganito po yan, paggawa tayo ng ganito, dapat may allowance yung dulo-dulo kasi tutupiin natin yan dito pati sa kabila. So pag pinasok natin, yan. Ayun. May lock siya. Yan. So lahat to, lalagyan natin lahat. After nito, gagawa na tayo ng coil. And then pag tapos natin gumawa ng coil, insert na tayo ng coil. And then tapping, tapos tatalian, and then varnishing. So sa ngayon po, ito lang po, dito muna tayo sa bit insulator. Sunod is coiling, and then yung cover, kailangan pa din natin, gagawa pa din tayo ng cover insulator. So yun ang next video natin. Mylar po ito, mylar. Ayan o. Okay. So pagkatapos natin linisin yung motor, natanggal lahat na ng winding, so gagawa na tayo ng bed insulator. Ito, para ito po yan. Yung tawag po dito is mylar. Nabibili po ito per metro. So kaya na gagawa ng sukat para sa yung isakto dito, gagawa muna tayo ng pattern. So paggawa ng pattern nito, kailangan may allowance yung dulo-dulo dito tsaka sa kabila, kasi tutupiin natin yan. Pag tinupi yung magkabilang dulo, saka natin isusok-sok. So ganito na kalabasan yan, mayroon siyang lock. Ayan o, pati sa kabila. So lalagyan natin lahat to. Then after nito, coiling na tayo. Gagawa na tayo ng coil. Pagkatapos natin gumawa ng coil, papasok natin dito. Insert na tayo ng coil. Pagkatapos insert, tapping. Pagkatapos ng tapping, tatalian na natin. Tapos babarnisan. So yun, hanggang doon. So ngayon, dito muna tayo sa insulator. Pagkatapos nito, sunod nito, winding na. So ito, okay na. Lalagyan na natin lahat ng insulator. So sunod natin is gagawa na tayo ng coil. Pagkatapos natin gumawa ng coil, ipapasok na natin dito yung coil. So okay, dito muna tayo. Tapos na yan, coil na yung susunod natin gagawin. So natapos na nating lagyan to ng insulator. Sunod natin gagawin is coiling na. Magkasimbolo tayo ng coil. Then after pagkagawa ng coil, insert na natin dito yung coil na magagawa natin. So yan, kailangan talaga palitan lahat ng insulator and then malinis siya.
Okay, sunod, coiling na tayo. So, gawa na tayo ng winding. Sa paggawa ng winding, kailangan natin kumuha muna tayo ng pattern. Ito yung inner, ito yung outer winding. So, ang number of turns nito is 45. Bali 90 to. So, divide to 45. So, ito na yung kahalagahan ng pagkuha natin ng data. So, kada dulo ng winding is V1 number 1, ending number 2, beginning, ending 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, gano'n na yan kung pasok dito. So, ipasok na natin yung isang winding. So, makita natin. So, ito, nasulot na natin yung isang coil. Sunod-sunod na to. Hanggang mabuo natin yung 18 na coil. Ano, may mga numbering na para pag tapping, hindi na tayo mahirapan. Ayan. So, isunod natin ilagay yung number pangalawang winding. So, kapag kailangan pala nito, gumawa tayo nito na cover insulator, mylar din to. Ito yung sa ibabaw na pang cover. Okay, lagay natin yung number pangalawang winding. So ito, lalagay na natin yung pangalawang coil. Sunod-sunod na yan. Ito na yung sunod yan. Hanggang sa mailagay na natin yung siyam na coil. So may mga numbering na rin based doon sa data na nakuha natin. Yan. So pagkatapos nito, pag nalagay na natin lahat ng coil, so tapping na tayo. Yun na yung gagawin natin sunod pag nalagay natin yung lahat ng coil tapping. So ito yung magkakasama based sa number na ginawa natin. Pagkakasunod-sunod. Okay, next video is tapping tayo, and then paano ba ito lalagyan pa ito ng separator dito, then tatalian pa ito. Okay. Yan. Bali, tatlong coil na itong napasok natin. 1, 2, 3. Ito yung numbering. Yan. Lagyan natin ang coil to hanggang ilagay natin yung 18 na coil group. So, pagkatapos nun, tapping na tayo. So, dito tayo kukuha ng data ng tapping. Ito yung terminal, ito yung series tapping, connected coil. Ayan, may mga number na yan. Ganon. Sunod, tapping, and then lagyan natin ng separator to dito. Tayo ng winding. Sa paggawa ng winding, kailangan natin kumuha muna tayo ng pattern.
yung inner, ito yung outer winding. So, ang number of turns nito is 45. Bali 90 to. So, divide to 45. So, ito na yung kahalagahan ng pagkuha natin ng data. So, kada dulo ng winding is B1 number 1, ending number 2, beginning, ending 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, gano'n na yan pagpasok dito. So, ipasok na natin yung isang winding. So, makita natin. So, ito, nasulot na natin yung isang coil. Sunod-sunod na to. Hanggang mabuo natin yung 18 na coil. Ano, may mga numbering na para pag tapping, hindi na tayo mahirapan. Ayan. So, isunod natin ilagay yung number pangalawang winding. So, kapag kailangan pala nito, gumawa tayo nito na cover insulator, mylar din to. Ito yung sa ibabaw na pang cover. Okay, lagay natin yung number pangalawang winding. So ito, lalagay na natin yung pangalawang coil. Sunod-sunod na yan. Ito na yung sunod yan. Hanggang sa mailagay na natin yung siyam na coil. So, may mga numbering na rin based doon sa data na nakuha natin. Yan. So pagkatapos nito, nalagay na natin lahat ng coil. So tapping na tayo. Yun na yung gagawin natin sunod pag nalagay natin yung lahat ng coil tapping. So ito yung magkakasama based sa number na ginawa natin. Yan, 1. Pagkakasunod-sunod. Okay, next video is tapping tayo, and then paano ba ito lalagyan pa ito ng separator dito, and then tatalian pa ito. Okay. Nine na winding, 1, 2, 3, 9 lahat yan. So 18 na terminal. So itong number 1 at number 2, ito. So dito talaga tayo mag-uumpisa sa beginning. Ito yung beginning. Yung dulo niyan, yan yung ending, number 2. Ito, ending, number 2. So tuloy-tuloy na yan hanggang mailagay na natin yung number, ang siyam na group of coil. So may mga numbering na tayo based doon sa data na kinuha natin.
gagawa tayo ng separator. Yan. Yan, may separator to. So, gagawa natin. Ito, lalagyan na natin ang separator. Yan. Separator na yan. After malagyan natin ng separator, yan naman yan ang kabila. So yung mga terminal, lalagyan na natin ng cambric tubing. So, lagyan natin lahat yan bago tayo mag-splicing. Okay. So pagkatapos natin malagyan ng cambric tube, ito pinapasok lang to. Lang yan. Sunod natin is splicing na tayo. Mag-i-splice na tayo kung sino yung magkakasama ng mga foil. I-splice na natin bago natin talian. Okay. Ngayon is gagawa tayo ng separator. Yan. Yan, may separator to. So, gagawa natin. Ito, lalagyan na natin ang separator. Yan. Separator na yan. After malagyan natin ng separator, yan naman yan ang kabila. So yung mga terminal, lalagyan na natin ng cambric tubing. So, lagyan natin lahat yan bago tayo mag-splicing. So pagkatapos natin malagyan ng cambric tube, ito pinapasok lang to. Splice na natin bago natin talian. Okay. So meron lang cambric tube lahat ng terminal. So sunod is i-arrange natin ito dito. Yan. Tulad nito. I-arrange natin yan. Then tatalian na natin yan gamit yung cotton tape para ma-arrange yung foil. Then after varnishing. So next na gagawin natin is, next video natin is paano ba to talian, na-arrange siya, na malinis din yan, and then maigpit yung pagkakatali. Okay, so sunod na video is tatalian natin yan gamit yung cotton tape. Ito. So malapit na tayo matapos. Ikot mo gawin. Tali na lang, tatalian na natin yan. Lalagyan na natin ng cambric tubing. Lalagyan natin lahat yan bago tayo mag-splicing. Okay. So, pagkatapos natin lalagyan ng cambric tube, ito, pinapasok na ito. So, hinahan na lang natin ito.
mag-brake tube lahat ng terminal. So, sunod is, i-arrange natin ito dito. Yan. Ganito. I-arrange natin yan. Then, tatalian na natin yan gamit yung cotton tape para ma-arrange yung oil. So today, ngayon, tatalian na natin ito ng cotton tape para ma-arrange na ito sa terminal na mapitali ito. Tatalian natin yan. Ito sa kabila. Okay, start tayo tali. So, gamit natin itong aliyan. Meron ito yan. Ready to wireless na po. Kasi i-test natin sa maker. So, tapos na to. Ato na nabarnisa na. Then ngayon, i-maker natin yung may grounded pa mga terminal. So, ground muna tayo, test. Okay, walang problema. Simbulin na lang natin to and then testing na tayo. Pandarin na natin to. So, testingan na natin ngayon. Naka-white to, connected. Yan. Ginawa na tayo itong controller. Okay, start. Parang mabagal sa camera. So, high speed. Camera at kailangan. So, ayos na pagkariway natin. Ano na lang po, mga gamit na to.